Hello, what's up guys? So, Coach Mako here. We have another topic for today. Credits nga pala sa Psychology of Freedom and kay C.S. Joseph. Sa Psychology of Freedom, kinopya ko kasi yung PowerPoint. So, kaya binibigyan ko siya ng credit. At sa kanya ko rin naman narinig yung lahat na ito, pati kay C.S. Joseph. So, ang topic natin ngayon ay tungkol sa introverted thinking, extroverted feeling axis. Extroverted feeling and introverted thinking axis. So, umpisahan natin kung ano ba ang cognitive function ng introverted thinking. Ang introverted thinking ay one's own thinking, kung ano yung naiisip mo. For example, I think about ganito. Sa tingin ko, sa naiisip ko ay ganito. In my own thinking, sa perspective ko, sa sarili kong opinion, ganito. 'Di ba? Ngayon, ano ba yung true-false judgment? Ang true-false judgment kung tama ba o mali. Hindi usapan dito yung tungkol sa feeling ko or sa morality. It's all about tama ba o mali. Kumbaga, ito talaga yung tunay na utak o puso. Ang nagdedesisyon ay yung utak. Kumbaga, sa pag-iisip, introverted thinking yan eh. Logic, ano ba yung logic? Ang logic, yung kapag nangyari ganito, ang mangyayari, ganyan. Diba? Logic yun. Halimbawa, Rubik's Cube, pag inikot ko to, yung kulay, lilipat sa kabila. So, common sense siya. Kumbaga, common sense lang yan. Logic yan. Yun ang tinatawag na logic. Correction, introverted thinking is not intelligence. Na kapag mataas ang introverted thinking mo, ay, kumbaga, matalino ka. Hindi siya ganun. Hindi siya ganun. Ano lang yun eh, opinion. Introverted thinking, kung ano ba yung sa tingin mo. Sa tingin mo, di ba? Kung ano yung naiisip mo, opinion mo. So, yun ang introverted thinking. Pero hindi ibig sabihin na kapag extroverted thinking user ka hindi ka matalino. So, ano pa, yung verify by own. If this, then this. Kapag meron kang aalamin, verification. Halimbawa, sinabi sa topic, ganito. Paano mapapatunayan na kasi ganito. Kapag nag-reason, ano ba yung causation? Ano ba yung cause? Ano ba yung dahilan? Yung punot dulo kung bakit? Kumbaga, sinosolve ng mag-isa ng introverted thinking. Kapag ang tao, ang hiningi, asan ang statistics? Paano mo mapapatunayan na tama ito? Ayun. Kapag ang tanong, paano mo mapapatunayan na tama ito? Kapag ang tao nagdahilan na kasi ganito eh, ito yung tama eh. So, nag-reason siya, pinaliwanag kung paanong paraan, how and why, 'di ba? Pinaliwanag. Walang tao na involved. Pero pag sinabi, paano mo mapapatunayan ng tama? Ayon sa research, based sa statistics, 'di ba? So napapatunayan ng tao dahil sa statistics, extroverted thinking user 'yon. Pero ang mga introverted thinking user kasi hindi sila madalas na gumamit ng ibang tao. Kumbaga sarili nilang opinion. Kung ano yung sarili nilang opinion, introverted thinking user sila. So, naghahanap yan, ano ba yung causation? Ano ba yung cause? Yung problem solving yan eh. Mga introverted thinking, paano ba ma-solve ito? Kasi ganito. Ang nangyari ay ganito. Isosolve nila yon sa paraan na kung ano yung alam nila.
may pattern na paraan. Kumbaga, hindi sila kumuha ng based sa statistics, based sa research, etc. Mas pinili nilang yung sarili nilang kaunawaan. Kapag sarili nilang kaunawaan, ibig sabihin possibility na mas introverted thinking ang gumagana doon. So I will give some example. Rendon Labrador is ESTP. So, C.S. Joseph and is ENTP. So, they are the same introverted thinking auxiliary function. Diba? So, yung mga TI user, ano yan? Kung ano yung tama sa paningin nila, diba? It doesn't mean na tama ka talaga. Hindi ibig sabihin na naiisip mo, tama ito sa tingin ko, sa opinion ko, sa naiisip ko. Pero hindi mo naman kinuha yung opinion ng iba dahil extroverted thinking, critic ka, example, Rendon Labrador. Bagkus, kinikriticize mo yung opinion ng iba. Kinikriticize mo yung thinking ng ibang tao, opinion ng ibang tao, at iniisip mo na mas tama ka kaysa kanila. Yun ang mga TI auxiliary function. So, yung introverted thinking user, kagaya ni Rendon Labrador, iniisip niya na kung ano yung tama, diba? Sa paningin niya. Pero yung opinion ng iba, dahil critic function ng extroverted thinking, hindi na niya papakinggan yung makikinig siya, pero mas ibabalyo niya, mas papahalagahan niya yung kanyang sariling thinking. Kung ano yung naiisip niya, yun ang sa palagay niyang mas tama siya kaysa sa iba. Maliban na sa nabuksan niya yung unconscious niya, sa susunod na vlog yun. Pagkatapos nitong cognitive function, ipapaliwanag ko rin naman yung 4 sides of mind and cognitive attitude. So, punta na tayo sa extroverted feeling. Ang extroverted feeling ay other people's feeling. Kumbaga, yung focus nila, yung mindset nila kung ano yung nararamdaman, mas priority nila yung feelings ng ibang tao kesa sa kanilang sariling feeling. Kasi nakapokus sila dun sa kung ano yung feeling ng ibang tao, pwede silang mag-hold back sa kanilang sasabihin kahit tama ito. At especially sa mga FE dominant and auxiliary function. Ethical judgment. Ang ethical judgment, yung karamihan ng mabuti. Example mag-example ako. Our President, Bongbong Marcos, is ESFJ. So, extroverted feeling, dominant function siya. Ang opinion niya tungkol sa abortion, papayag siya kung pumayag ang lahat ng partido na yung abortion ay matupad. For example, sa Senado or sa Congress, na pinayagan ang abortion. Di ba ang abortion masama? Ang abortion, part yan ng morality na good or bad decision. Masama yung abortion, di ba? So, kung ano yung majority, ibig sabihin, in-interview siya, papayag si President Bongbong Marcos kung may nagpatupad ng batas na yon at sang-ayon ang lahat. So, ibig sabihin, pipirmahan niya na papayag siya. Kumbaga, desisyon na umaasa siya doon sa desisyon ng karamihan, it's all about morality. Yun ang ethical judgment. So, ano pa? Yung empathy. Kung sa FI user, yung sympathy, nakakaramdam kami ng, siyempre, naawa kami, ganyan. Kaya, nakikiramay kami sa'yo. Nakikisimpatya kami sa'yo. Diba? Pero it doesn't mean na mga FE user lang yung tumutulong.
Malaking kasinungalingan yon na FE user lang yung tumutulong. Kami mga FI user, tumutulong din kami. Tapos yung empathy naman, yung mga extroverted feeling user, dahil nararamdaman nila yung feeling ng tao. For example, I'm extroverted feeling user. Naramdaman ko na malungkot ka, obligasyon ko. This is my obligation na tulungan ka kasi nararamdaman ko eh. Ayokong nahihirapan ka kasi nahihirapan din ako. Kumbaga nararamdaman ko yung feelings mo. Mas priority ko yung feelings mo at feelings ng lahat ng tao kaysa sa sarili kong feelings. So, automatic, obligasyon ko na tumulong o sumuporta doon sa taong malungkot, sa taong hirap. Yun ang mga extroverted feeling user. Self-sacrificing. Ito yung mga taong kahit wala na sila, minsan sa ang negative minsan sa FI user Ito, FI user ako. Ang mga FI user kasi minsan may pagka selfish. Siyempre, unahin yung sarili bago yung ibang tao. May mga ganun tao. Pero, sa beliefs ko, siyempre, papaliwanag ko yung nurture versus nature. Sa beliefs ko, uunahin ko yung ibang tao. Even though I am introverted feeling user, priority ko, obligation ko na unahin yung ibang tao kaysa sa aking sarili. Pero kung wala naman silang aral na kagaya ng natutunan ko, yan yung mga self-value, mga introverted feeling user kasi mas priority nila yung sarili mo muna, unahin mo. Huwag yung ibang tao, yung self-value muna. Pero pag extroverted feeling user ka kasi talagang, alam mo yun, yung parang kahit wala ka na, kakaiba minsan yung extroverted feeling user eh. Nagse-self-sacrificing sila kahit na sila yung mawalan, basta meron lang yung tao, yung iba. Ganon sila, yung mga FE user. So minsan take advantage sila kasi uunahin yung ibang tao kaysa sa kanilang sarili, 'di ba? Sometimes ganun kasi mas valuable nila yung feelings ng ibang tao, yung ibang tao kaysa sa kanilang sarili. Ganun ang mga FE user, hindi kagaya ng mga FI user, self-value, unahin mo muna yung sarili mo bago ibang tao. Kumbaga, kung ano yung sobra, yun lang ibibigay mo sa ibang FI user. Pinapaliwanag ko sa ibang FI user. Iba naman kasi yung sa beliefs ko kasi. Unahin yung ibang tao, kahit na FI user ako, ibang tao muna bago yung sarili ko. So, ang mga extroverted feeling user ay gusto niyan ng gratitude. Tumulong sila, so magpasalamat ka. Magpasalamat ka kasi tumulong sila sa iyo. Kumbaga, yung thank you or recognition, ma-recognize mo yung effort na ginawa nila, matutuwa sila doon. So, paano naman ito nagkakaroon ng axis? Paano ba ipapaliwanag tong axis? So kapag ang cognitive baseline nasa upper ay introverted thinking, sila mismo yung mga pragmatic yan. Lahat sila pragmatic. Gaya na pinaliwanag ko sa isa kong vlog, meron akong katrabaho, ISTP siya. So pragmatic siya. Kung ano yung tama, sa paningin ko tama ito eh. Sa paningin ko tama, ito yung tama. Hindi ka naman nakabase sa libro, sa yellow book. Diba? Paano mo nasabing tama ka? Sa paningin mo lang yon. So, ISTP siya. Kung ano yung sa paningin niyang tama, naninindigan siya. Yun ang mga kagandahan doon. Ang kagandahan, nagustuhan ko yung INTP. Tapos, ISTP, yan. Yung mga TI user kasi,
May paninindigan yan sa totoo, kung ano yung truth, yung katotohanan, kung ano yung tama. They are standing for what is right. Yun ang kagandahan sa kanila, sa mga TI user. At sila, magko-correct muna sila para makatulong sila. More on advice sila eh. Pero tumutulong din naman sila by physical. Pero sa advice nila, i-criticize ka nila, nasasabihan ka ng ganito, kagaya ni Rendon Labrador. ESTP siya. Ito si Rendon Labrador, naging idol ko yan noong panahon na nagpipreach siya na na wag maging palamunin. Tama naman yun. Kapag hindi ka matured, tapos INTJ ka, FI user ka, magagalit ka. Bakit? Sapul ka eh. Diba? Halimbawa, sapul ka, palamunin ka talaga. Magagalit ka talaga. Kasi, natapakan yung feelings mo eh. Diba? Yung feelings mo na yung ego mo eh. Diba? Sapul ka. Pero, kapag nasa unconscious focus ka, hindi ka magagalit. Matutuwa ka pa kasi tama sinasabi niya. O na dapat magsikap ka. Anong gusto mo? Yung ikaw yung tumutulong o ikaw yung tinutulungan? Ikaw yung nagpapakain o ikaw yung palamunin? Yung mga ganon. So nag-a-advise siya dati ng mga motivation talaga. Motivation talaga yung dati. Hindi kagaya ngayon na pang-criticize na lang, na ina-atake niya personal. So ayoko ng ganun. Hindi ako bias kasi maganda yung sinabi ko na idol ko siya kasi nagmo-motivate siya eh, na magsikap ka kasi mahirap kapag hindi ka nagsikap. So ayun ang nagustuhan ko sa kanya. Ngayon, ang mga TI user, i-criticize ka para matulungan ka na bumangon sa buhay. Gawin mo yung tama. Ito yung tama mong gawin. Yan ang mga payo ng mga TI user. Kagaya ni Rendon Labrador. Huwag kang maging palamunin. So, aatakihin ka sa core, sa puso mo talaga, kung ikaw, halimbawa, FI user ka, lalo na dominant. Talagang di mo magugustuhan kasi introverted thinking, demon function yon. So, ang priority mo, kung ano yung feelings mo, what you feel. So, kahit tama siya na sinabi niya na wag ka maging palamunin, ganun. Natapakan yung ego mo. So, magagalit ka sa kanya. Kumbaga, ang mga TI user, kagaya ni CS Joseph, kung hindi ka matatag, baka hindi mo panoorin si CS Joseph. Kasi si CS Joseph, masakit din magsalita. Napanood ko yun eh. Pinapakinggan ko siya at masakit talaga siya magsalita. Pero, lahat ng sinasabi niya, tama. 'Di ba? Pero hindi lahat kasi taoism siya. So, yun ang hindi ko pinapaboran sa kanya. But, if we are talking about psychology, 16 types of personality, tama lahat. Na-verify ko yan na tama siya. So, kahit na masakit siya magsalita, okay ako dun. Pabor ako dun. And thank you nga kay CS Joseph. Ano naman yung mga FE user? Lahat sila ay affiliative. Ang mga affiliative na tao, sila yung ginagawa kung ano yung tama. Yung do is what is right. Kumbaga, ito yung manners ko eh. Para hindi sila maka-offend ng tao. Kahit na, alam mo yon yung mga FE user dominant, hindi sila mga offend ng tao, i-hold back nila yung salita nila kahit tama. Kasi, alam nila na masasaktan ka. Hindi kagaya ng mga introverted thinking, yung above the cognitive baseline. So, mas priority nila kung ano yung totoo, tama yon, real talk yon. Mas priority nila yon kesa
sa feelings mo. Kasi alam nila yun ang makakabuti sa'yo eh. Ma-realize mo na mali ka, tama sila, so baguhin mo. Iba naman yung FE user, tutulong muna sila pag nakapag-effort sila sa'yo. So dapat makinig ka. Pero pag nagsalita sila, hindi sila masyadong masakit. Hindi kagaya ng mga TI DOM tsaka TI auxiliary function. Kagaya niyan si Psychology of Freedom, si Mary Ann Seya, never kong nakita na nagsalita siya ng masakit na salita. Never talaga sa vlog. Oh, pero tama lahat ng sinabi niya. Yun ang kagandahan dun eh. Tama lahat ng sinasabi niya. INFJ siya, totoo yun. INFJ siya. Tama lahat ng kanyang sinasabi, pero hindi siya nagsasalita ng ikakasakit ng damdamin mo. Ganun siya. So, ganun ang INFJ. Diba? Tunay siyang INFJ. Yung feelings ng ibang tao, priority niya. Kesa doon sa, alam niya masasaktan ka, possible na i-hold back niya yung sasabihin. Ganon. Ganon din sa mga kaibigan kong ISFJ, may kaibigan akong ENFJ. So, inaalala nila yung feelings mo kaysa masabi nila yung tama. Kasi, alam nila na masasaktan ka. Pero sasabihin naman nila yung tama, yung totoo, nang hindi ka masasaktan. Kumbaga, in Socratic ways. In Socratic ways na parang sinabi nila yung tama pero hindi ka masyadong nasaktan. Kumbaga, kung talaga masakit yung totoo na yan, halimbawa, totoo, masakit talaga. Sasabihin nila yan ng mahinahon, tapos parang hindi masyadong masakit. 'Di ba? Kasi kailangan nilang sabihin, ito yung tama eh. O, sasabihin talaga nila yon. So guys, yun lang. Please subscribe, likes, and share.